Eto ngayon mga kababayan, si Rodante Marcoleta sinasabi rin kung ano yung saloobin ni JBARs ito. Natanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya ngaraw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Sira ko ba kayo? Natatakot pa tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, hindi ba sa inyo natatakot? Kwenisyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? No, sabi ni Marcoleta, nasaan daw ang separation of powers? Since binring up mo naman Senator Marcoleta, yung separation of powers, sino ba talaga ang prosecutorial body sa mga hearing nyo? Ulitin lang natin mga babayan. Sino ba ang prosecutorial body sa mga hearing na nangyayari dito sa sa buong dito sa buong flood control scam? Ang prosecutorial body, ibig sabihin sila yung taga-usig. Oo. Sila yung taga-usig. So, ang taga-usig, mga kababayan, correct, Ate Lynn Mariano, DOJ ang taga-usig dito. Sila ang kukuha ng testimonya para merong makulong. Kayo, sa Senado, kumukuha kayo ng testimonya para irekomenda nyo na imbestigahan. Bakit pa iintayin yung katapusan ng hearing nyo? Eto nga si Amy Marcos, nag-file ng kanyang chairman's report sa ombudsman laban kay Secretary Remulla. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba kayo? Nung kinasuhan siya, hindi pa tapos sa mga hearing, wala pang committee report, chairman's recommendation, parang nag-file ng kaso etong si Amy Lacson laban kay Secretary Remulla sa Office of the Ombudsman. So ano nirereklamo mo? Etong si Rodante Marcoleta, nagkaroon ka lang ng konting tikim ng kapangyarihan bilang senador, nagpa-power trip ka na. Feeling mo mas mahusay ka na sa lahat. Hindi ba? Ang gusto nyo kasi, kontrolado nyo lahat. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, mga kababayan. Hindi pwedeng kontrolado niya lahat. At ito nga, mga kababayan, bakit niya gustong kontrolin lahat? Even yung testimonya ng mga Diskaya, mga kababayan, tinanggi na ng Diskaya yan. Kahit ilang beses pa nilang ibalik-balik, paikot-ikutin yung mga sinabi, yung unang testimonya ng mga Diskaya, ang sasabihin lang ng mga Diskaya ay, hindi namin nakausap si Martin Romualdez. Ilang beses na dinis-own ng Diskaya yan. Paano nga kasi, peke yung testimonya, manipulated ni Rodante Marcoleta. Ngayon, mga babayan, bakit kaya, pinag-usapan natin ito kahapon, medyo malumani lang ang boses ko kahapon dahil nasa loob tayo ng airport lounge. Pero ngayon, wala na tayo sa airport lounge. Dito na ako sa office ko, malaya na ako magsisigaw dito, mga babayan. Malaya na ako magsisigaw dito. Okay. Ito, pag-usapan ngayon natin. Ganito. Bakit kaya kating-kati itong si Marcoleta na, natuklasan na natin kung bakit gusto niyang protektahan ng mga Diskaya. Natuklasan natin, mga kababayan, dahil binisto po ng Billionario News Network na ang kanyang asawa po ay, independent director ng Stronghold at Milestone Guarantee na nagbigay ng retention bond sa mga Diskaya. Okay. Ito na, mga kababayan. Paano ngayon nadawit
si Rodante Marcoleta at ang kanyang asawa dito sa usapin ng flood control scam. Bakit? Well, alam nyo mga kababayan, okay lang naman Okay lang sa Pilipinas kasi okay lang magkaroon ng shares ang mga tawag dito, ang mga independent directors, pero hindi majority shares. One of them, puntahan natin yung GIS. Ito yung GIS. Asa na yung sa share? By the way, ang laki ng ang laki ng shares ng Stronghold Insurance. So, 2 billion pesos of common shares. 2 billion pesos ang total amount ng common shares niya, which is 20 million shares. At 100 peso par value. So, 2 billion lahat. Oh, di ba? Laki, di ba? Wala siyang preferred shares, lahat ay common. Okay, common shares, wala siyang preferred kasi hindi sila publicly listed. Okay. So, ayan si Edna Marcoleta. Ayan, Edna Marcoleta, stockholder? Is she a stockholder? Sabi, Edna Marcoleta, yes, she is a stockholder. Oo. Stockholder siya, pero hindi siya officer. Ibig sabihin, she is an independent director. Okay. Independent director. Ngayon, mga kababayan, ang tanong, si Stronghold Insurance, mga kababayan, ay sila yung kumahawak ng retention bonds. Retention bonds ng Apo, Alpha Pi Omega. ng Alpha and Omega. Oo, sa mga construction nila. Okay. Ano ngayon ang silbi? Bakit napaka-importante ng retention bond na yan? Kasi mga kababayan, halimbawa, ang retention bond kasi, let's define that first. Ito, isang definition ng retention bond. Galing po ito sa pinoybuilders.ph. The guarantee or warranty bond covers the quality of workmanship, the materials installed, and the warranty of equipment which are now part of the delivered project. The guarantee bond of 10 covers 10% of the total value of the contract or the amount of the retention money kept by the project owner. Ngayon, ang 10% po na yan, mga kababayan, every milestone, halimbawa, kasi po sa kapag naigipagtrabaho po kayo sa gobyerno, milestone based po yan. Oo. So, milestone 1, may iba-ibang components yun. Ibig sabihin, may mga dapat matarget ka sa milestone 1. So, halimbawa, milestone 1, digging of foundations, yan. Or milestone 1, foundations, pre-work, blah, 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 blah. Milestone 2, pouring of concrete, installing of rebars, whatever, yan. Milestone 3, finishing, everything, etc., etc. Ganun ho yan, milestone ho yan. Tapos, kada milestone, so let's say ang total contract amount is 100 million, kada milestone, doon ka babayaran. So, halimbawa, 100 million, 4 na milestone, so tagda 25 million. Pag natapos mo yung milestone 1, babayaran ka ng 25 million. Milestone 2, another 25 million. Milestone 3, another 25 million. Milestone 4, another 25 million. Hanggang sa mabuo yung 100. Okay. Ngayon, para saan po yung retention bond? Yung retention bond, mga babayan, ganito. Every bayaran, let's say, after milestone 1, babayaran ka ng 25 million. Kukunin ng owner, ayan the owner keeps the retention money for 1 year or on the agreed warranty period. Kukunin yung 10%, so kung 25 million, that's 2.5 million. Itatabi lang yun, hindi gagalawin. Bakit? For warranty purposes. Para kapag mayroon defect o mayroon damage, may budget si contractor para ayusin yun. For warranty purposes. Ngayon, so bawas na yun doon sa total na inilabas na pera. Paano ngayon magpapatuloy yung proyekto kung bawas? Diyan papasok si retention bond. Si retention bond, mga kababayan, ang gagawin ganito. Maglalabas ng 2.5 million si bond. Siya yung magbabayad nung itatabi. Yun. Ayun, bond nga. O, ganun. Retention bond. Ganun nga siya. So, ang mangyayari, i-cover niya yung 10%. So, yung 10 million, which is the 10% of the 100 million, siya mismo ang magbabayad nun para makuha ni, para makuha ni contractor yung kabuuan ng pera. Ganun yun. Ngayon, mga kababayan, paano ngayon nakonekta si retention bond ni Stronghold Insurance kung saan nandoon yung asawa ni Marcoleta dito sa issue ng flood control scam? Binisto ho, mga kababayan, sa isang interview.
Oo. Binisto ko kanina sa isang interview kung paano tinatrabaho yan. Oo. Si Sec Dizon mismo ang nagsabi. Okay. Pakinggan natin kung paano tinatrabaho yan. Okay, panoorin ngayon natin to. Sec, di ho ba lahat ng mga proyekto ng DPWH ay kinakailangan po na meron pong tinatawag na retention money bond o insurance? Tama po. Tama po. Okay. Sige. Tama po yan. Sige. Iwalin po yan sa warranty. Yes, sir. Yes, sir. So, lahat po ng proyekto, flood control man o alin yan, bago po sila hindi ho ba mabigyan po, kumbaga, bago ka mabigyan ng pahintulot na magsimula sa proyekto, importante ng lahat ng mga legitimate insurance providers po will inspect projects before coming up with the amounts doon sa kanyang insurance coverage, right? Tama po yan. Okay. So, kung gross yung project, gross din yung insurance. All documents po, gross din po yung insurance. Kung ghost yung project, most likely, ghost din ang insurance. Ibig sabihin, walang nagkapalitan ng problema ng pera. Walang na-retain. Bakit? Kasi walang milestone. Ghost project eh. Ghost project siya. So, ibig sabihin, walang milestone. Kung walang milestone, walang retention bond na 10%. So, saan kinuha yung bayad? Bakit nagbayad sa insurance? Bakit nagbayad sa Diskaya? Ang insurance. Yon. Ay, my God. Dito na ako ngayon papasok. Sabi ko sa inyo kahapon, di ba mga kababayan? Ang independent director, wala yang material connection sa mga kumpanya kung saan sila nagserve as director. But they exert influence. Impluensya. Tapos ang nakakatawa dito, yung pagiging independent director ng asawa ni Rodante Marcoleta ay sa audit. So wait, kung independent director ka para sa audit at ikaw ay nag-check, i-audit mo dapat maglalabas ng pera ang stronghold eh. Dapat i-check mo. I-check mo kung meron talagang proyekto. Hindi ho ba? Kung may natapos na proyekto at meron tayong kailangang bayaran na retention bond. Ghost project. So saan sila kumuha? Anong basis? Anong basis ng retention bond? Ghost project nga. Oo, kaya pala todo tanggol si Rodante Marcoleta. Sasabit sila. Oo, tuloy. Okay, so ito po ang impormasyon na tinanggap po namin na libo-libo itong proyekto eh. Opo, meron po may mga insurance companies, pati po nga DPWH nag-i-issue po ng certification na meron po retention money bond, alright? And then, yung mga insurance companies po, kasi nga, sa documentation, kailangan mo ng certification sa insurance company na nagbayad nga, di ba, na nagbayad nga ng retention money bond, yung kontratista. Okay. Right. So, opo, di ho ba kapag po ghost project o kaya po defective, kaya mo dapat makumpiska yung bond noong kumpanya, di ba? Tama po. Okay. Tama po. Ito po muna. Sa ngayon pa lang po, meron na pa kayong inimbestigahan na insurance company? Dapat po kasi ito mga ghost na to, tsaka yung mga defective, live ba ang kanyang performance bond? Yun. Alam niyo po, ito nga po nakakalungkot na, Sir Ted. Una, sa tanong mo, no? Meron na po kami sinisimulan, lalo na ngayon, bago na po tayong Undersecretary for Legal, no, na papasok na rin ngayong araw. Kasama po yan sa mga gagawin po namin at makikipag-usap po kami sa Insurance Commission. Kasi napakarami po nito, Sir Ted, no? At napakarami po potensyal na nahahabulin dito, no? Pero ito ang problema po, no, Sir Ted. Marami po sa mga nakikita namin, halimbawa po, yung nakita nating proyekto sa Davao Occidental, no? Na talagang na 2021 pa, 2022, no? Kita-kita naman ang ghost. Lahat po yun, pati retention po, naibayad na. Ayun. At marami po dito, naibayad pati retention. So, paano? Paano binayad yung retention? So, ibinalik sa contractor yung retention bond na binayad nila. Paano na ibalik? Ghost na. Sino ang tumanggap sa DPWH? Shoutout po sa 11,000 na nandito ngayon. Sino ang tumanggap sa DPWH, mga kababayan? At bakit kinover ng insurance company yung ghost project?
Ulitin natin mga kababayan. Kaya ho napakahalaga na malaman yung involvement ni Edna Marcoleta dito po sa mga proyekto ng mga Diskaya. Kasi kahit ghost project, for example, dito po sa isang report ni Bilyonaryo, meron hong isa na ghost project na binayaran sila ang mga Diskaya ng 190 something million. Which means 10% of that is 19 million. Ayan, ito. Ito. 19.29 million. Oo. Ang tawag dito, ang ibinayad sa 192 million pesos na flood control project ng mga Diskaya. Ang ending, walang naitayong kalsada. Tapos nagbayad ang gobyerno sa mga Diskaya at naibalik ang kanilang retention bond. Paano nangyari yun? Wala nga proyekto. Walang project, mga kababayan. Wala, as in zero. Ghost project So, paano na ibalik yung bond? Bakit ibinayad ng insurance company yung retention bond? Ngayon, mga kababayan, yung insurance company na yon kasama doon si Edna Marcoleta. Yun ngayon yung tanong. Bakit may nangyaring ganong bayad? Sabi ni Tato, magic daw. Magic! Wow! Magic! Buisit na to. Magic eh. So paano? Paano nangyari yun? Uli natin. So tama po kayo. Posible po na na ang recourse po ng DPWH dito hahabulin yung mga detention ban. Pero aalamin po natin yung mga matatagal ng panahon, yung mga nag-date pa, reduced administration, kung mahahabol pa ito at kung kailangan at kung may kaso pa pong pwedeng pang habol dito sa mga retention ban na ito. Pero aparte po dyan, pati po yung mga warranty. Ang buti na lang po, may mga warranties po ito 5 years, no? So pwede pa pong habulin yun. Pero doon sa mga insurance companies po, doon na rin po kami papunta, hindi lang po ako makakapagbigay ka ng detalye sa inyo. Dahil nakikipag-usap pa po kami sa insurance commission dito kung ano ang pwedeng gawin. Kasi napakaraming insurance company dito, Sir Ted, no? Napakarami po dito. At hindi po, medyo masalimuot po ang prosesong pag-habol dito. Okay, ganito po. Para mas maintindihan po natin mga kababayan, ang isang insurance company, ang isang kontratista, ay pupunta sa insurance company, supposed to be, magbabayad siya, di ba? Meron siyang babayaran na premium, di po ba, doon sa insurance company, para insurance company magbigay ng certification na oo nga, may binayad sa amin yan. Ngayon, retention bond. Tatanggapin yun bilang bahagi po nitong kanyang mga requirements, and then, okay, magsisimula na yung proyekto. Ngayon, ang tanong nga po kay ganito, totoo ba na nagbigay ng pera, nagbayad ng bond, depende po sa komputasyon, yung pong kumpanya, yung construction company, sa insurance company? Dahil baka po naman po sinasabi ko dito, marami ding mga ghost transactions na wala naman talagang ibinibigay na pera, sapagkat yung insurance company, sa pagbibigay ng certification, and then at the end, ang kumikita lang po dito, ay yung pong taga-DPWH at mismo yung insurance companies. Correct. I hate to admit it, pero tama si Ted dito. I hate to admit it, pero I mean, di ba? Hindi ako admit kay Ted, pero tama si Ted dyan sa sinabi niya. Una, totoo kayo nagkabayaran ng premium. Totoo kayo nagkabayaran ng premium, which is the retention bond. So, yun nga mga kababayan kung ghost project, paano nagkaroon ng milestone para magkaroon ng retention bond? At paano binababayaran ng insurance company yung retention bond kung wala namang proyekto in the first place? So, lahat ng papeles nila is fraudulent. Walang proyekto I hate to admit it, but naipunto si Ted dito. Sorry, it's a fact. Kaya todo protekta, kaya todo depensa si Marcoleta sa mga Diskaya para hindi sila madamay. Tama po. So, kasama po yan sa pag-iimbestiga natin. Kung meron nga, at kung meron man, kailangan nabulin po yun. No? Kailangan nabulin yun. No? Pero, hindi po talaga na meron kasama din sa sindikato, pati yung mga
insurance companies para magbigay ng peke, o sabi mo nga, Sir Ted, na ghost retention act. Okay. Sabit na sabit. Sabit na sabit yung asawa ni Rodante Marcoleta. Bakit? Kasi yung asawa niya nga is the auditor ng Stronghold at nung Milestone yata yun, Milestone Insurance. Oo. Yung asawa niya kasi, yung asawa niya ay ang director at independent director and auditor of the company. Sasabit sila. Kahit anong palusot niya, sasabit siya. Sasabit siya, mga kababayan. So, kailangan niya ngayon magpaliwanag sa taong bayan tungkol sa involvement ng kanyang asawa. Ultimately, pati siya. Ultimately, pati si Rodante Marcoleta, kailangan niya magpaliwanag sa involvement nila sa mga diskaya.